Breaking news po mga kababayan. Ako po, nakakagulat po itong balitang ito. Isang pro BBM vlogger na si Mema Alicia patay. Bakit po mga kababayan? Pinasok daw di umano ang kanyang bahay at pinagbababaril ito at tinadtad ng bala. At ito ay tinamaan pa sa sentido. Nako po mga kababayan ko. Ito po ang nagba-viral at kumakalat na balita sa social media. Ano kaya ang dahilan mga kababayan? Yung iba turo ng turo. Abay mag-imbestiga muna kayo. Huwag yung turo dito, turo doon. Kasi inuunahan nyo pa yung PNP. Yung kakalabasan ng kanilang investigation, inuunahan nyo na. Hindi pa nyo alam kung ano ang tunay na kwento. Bakit si Mema Alicia na isang pro-BBM vlogger ay binaril? Ang kwento kasi mga kababayan, ayon na rin sa mga kanyang malalapit na kaibigan, itong si Mema Alicia daw ay merong kalib-in. Yung kalib-in daw niya ngayon, yung present mga kababayan, tinamaan din daw ng baril at ito ay buhay daw at nakaratay daw po sa isang pagamutan. So si Mema yung napuruhan. Ang kwento po ng kanyang mga kaibigan dahil sinubaybayan ko ng kanilang pagbablog, nakita ko po yung mga kilala niya na malalapit na kaibigan, si Mema daw, yung bahay daw niya, pinasok daw ng dalawang nakamotor riding in tandem sa sa oras na alas 3:30 ng madaling araw. Pinasok daw ng dalawa. At ito, doon na nga naganap yung krimen. Si Mema nakatakbo pa daw sa kanyang bahay. Pero may tama na daw ng maraming bala sa kanyang katawan. At nung nadapa daw ito, ay doon na po itinama yung bala sa kanyang sentido. Doon po nabawian ng buhay si Mema. Ito po yung kwento mga kababayan. Pakinggan po natin ang balitang ito. Nako po, ito na. Huwag kayong magugulat. Ito po, yung ibang mga vlogger po, kung sino-sino na po ang mga tinuturo nila. Hoy, maghunos dili kayo. Antayin nyo muna yung resulta ng SOCO at yung pag-iimbestiga ng mga otoridad bago kayo magturo-turo. Yung iba kasi mga kababayan, si Talakera, kung sino-sino na ang itinuturo, akala mo manghuhula ito at alam niya yung mga kaganapan, bakit si Mema ay may masamang nangyari, mga kababayan. Pero ito kasi nga sinasabi nilang si Mema, sa mga TV, sa mga balita, wala po, puro vlogger yung mga nagbabalita. Pero sabi nila, totoo daw. Ito po yung kanilang statement. Breaking news. Pro-BBM vlogger patay matapos barilin sa ulo sa loob mismo ng bahay nito sa Caloocan. Nagluluksa ang mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mapatay ang pro-BBM vlogger na si Mema Alicia Lipata na mas kilala online bilang Mema Alicia. Ayon sa mga paunang ulat, pinasok umano ng dalawang armadong suspek na may daladalang armas ang kanyang bahay sa Caloocan City bandang alas 3 ng madaling araw. Yung sakto ayon sa kanyang kaibigan, 3:30 ng madaling araw kung saan siya ay binaril sa ulo. Binawian ng buhay si Lipata dahil sa tinamong tama ng bala. Sugatan din sa insidente ang kanyang live-in partner matapos din itong barilin ng mga salarin. Nako po, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril at ang pagkakakilanlan ng mga suspek. Samantala, umapela ang pamilya
mga kaibigan at mga taga-suporta ni Lipata na agad na mapanagot ang mga responsable sa krimen at mabigyan ng hustisya ang biktima. Wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang pulisya hinggil sa posibleng motibo ng pag-atake habang nagpapatuloy ang kanilang investigation. Ayan mga kababayan ko. Ayan po yung masamang nangyari kay Mema Alicia. Ako po ay nakikiramay po sa kanyang pamilya kasi si Mema Alicia during the campaign of BBM, nakasama ko ito sa mga campaign rally. Nakita ko po ito sa Luneta at sa Ilocos. Alam nyo yan mga kababayan at kilala ko rin yung mga malalapit na kaibigan nito. Yun nga lang, syempre, ako kasi 2022, 2023, umalis na po ako sa kanilang grupo kasi ayoko po nang nagkakaroon ng bossing, ayoko na matawag na bayaran. So, umalis ako sa kanilang grupo. Kasi ayoko ng mga ganyan-ganyan na may grupo. Gusto ko yung independent lang ako para walang nagdidikta, para hindi masabing bayaran. So, dito mga kababayan, bali-balita na merong live-in partner pa ito na ex. Yun po yung bali-balita na yun rin yung isinasama sa person of interest. Si Mema Alicia daw, ayon sa mga bali-balita sa kanyang mga kaibigan, marami daw itong investment. At ayon din sa mga bali-balita na nababasa natin, si Mema Alicia daw ay nalulong sa sugal, sa kasino. Kung ano-ano yung mga lumalabas sa mga balita. Dito po, yung mga vlogger po na nagpapalabas ang kanilang mga vlog para lang may masabi kung sino-sino na ang mga binibintangan nila. Dapat huwag kayong ganyan. Antayin nyo po yung mga opisyal na pag-iimbestiga yung resulta ng mga kapulisan. Yung talagang mga nag-iimbestiga, yung mga investigator, hindi kayo yung mga marites. Di ba mga kababayan? Ayon sa mga bali-balita, third party. Yung iba naman, kung sino-sino ang mga tinuturo. Si Pebbles Talakera, 6 na. Alam nyo na kung sino yung mga tinuturo mga kababayan, wag ganun. Kailangan, antayin nyo po ang mga resulta ng pag-iimbestiga. Wag nyong uunahan yung mga credible na nag-iimbestiga para malaman kung ano ang punot dulo ng nangyari. Bakit pinasok po itong si Mema Alicia, yung kanyang bahay at ang sanhi ng kanyang ikinamatay ay tinadtad ng bala. Ay naman sa mga alam nyo na EJK na naman daw, ikinakabit na naman kay Tatay Digong kung ano-ano ang kanilang mga konklusyon na wala namang kinalaman kay Tatay Digong. So lahat na lang kay Tatay Digong? Kung sino-sino ang mga pinagbibintangan nyo? Di ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Bakit? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Di ba? Ayon sa kanyang malapit na kaibigan, wala siyang nakikitang may kinalaman sa politika. Kasi ayon sa kanyang initial investigation, sa kanyang nalaman, nagpunta pa ito, yung isang malapit niyang kaibigan, di ko na sasabihin ang pangalan kasi pinanood ko po yung kanyang video, may iyak pa nga At ito ay kinupkop din ng kanyang malapit na kaibigan, ilang buwan daw siya doon. Binilinan na daw ito na magkalma-kalma sa kanyang mga vlog pero makulit daw kasi. Talagang yung mga tirada niya kakaiba, talagang minumura pa niya ang mga personalidad na kanyang binibigkas sa kanyang mga vlog. Pero wag tayong magbigay ng mga konklusyon mga kababayan, hayaan natin ang otoridad ang magsabi at ang soko. Kasi nandiyan naman si Gus Abelgas na magsasabi, Soko! Hindi nagsisinungaling! Ang mga ebidensya ituturo kung saan ang nagtatago. Sino ang may kinalaman? Sino ang mga suspect? Hindi turo ng turo. Di ba mga kababayan ko? Ngayon po,
tignan natin sa Net25, meron silang pasabog. Panoorin po natin ano ang pasabog ng Net25. Ito po mga kababayan, para po malaman nyo. May pasabog po ang Net25, magugulat po kayo. Ito po. Pwede naman tutulan ng Senate President yun eh. Ay, overrule Sabi niya? I object, ganon? Mr. Presiding Officer. As a Senate President, Oh. my view is Ganon. higher than Pwede you. niyang sikuhin ng gano'n rin. Oh. Parang, Di ba? hindi yan ang usapan eh. Ito, dito. Di ba? Pwede. Pwede yun. So, pag-aaralan yun, ano? Oo. Tapos, mayroon pang isa, sinasabi mo, hinug na. Hindi pa lang tayo nagsabi noon. Si Ombudsman Boying Rimulya, hinug na rin ang kaso noon. Ano naman yan? Sino Ay naman yung yan? Joel Villanueva naman. Oo. Hindi. Di ba? Inulit niya, di ba? Ayun, Di ba, no? nahinog? Oo. Sabi nila, nung hinog na, dinalhin nyo rito, bulok na eh. Ganon. So, ulitin natin, magpapahinog ulit tayo. Di ba, magpe-preliminary investigation? Oo. Oo. Kaya medyo matagal-tagal pa yan. Ayun. Oo, matagal pa yan. So, maraming hinihintay doon. Ombudsman Boying, si dating Speaker Martin Romualdez. Teka muna, sa mga senador muna tayo. Senador muna, senador. Kasi yung latest kay Senador Robin Padilla, Oh. yung tungkol sa obstruction of justice, di ba? Okay. Na sumakay sa kanyang kotse si Robin Padilla. Yes, Senador Bato de la Rosa. Oh, yes. Noong kasagsagan na gusto siyang arestuhin. Oo. At madaling araw, umalis sila, sumabay si... Itchy brushes ruining your makeup? Ayan mga kababayan. Perfection. Real Techniques brush set with ultra soft fibers blend. I-check po Obstruction natin of to. justice? Ganon? May arrest warrant ng ICC eh. ICC, tapos bakit mo hinayaang tumakas? Yun lang. Oh. Ang problema kay Senador Robin Padilla, hindi siya nag-file ng counter affidavit. Wala raw. Wala hindi dito. mo nag-file? Wala dito. Meron kanina sa conference. Oh. Si Ombudsman na nagsabi. Ganon. Si Senador Robin Padilla po, hindi naman nagpapail ng kanyang sagot. Oho. Alam mo ba kung ano ang katumbas pagka hindi ka nagpail ng sagot? Ano ibig sabihin nun? Parang wine-wave mo yung karapatan mo na tuligsain o tutulan yung isinasampang kaso sa'yo. Yun palang implikasyon nun. At kapag ka ganon, Okay. pwedeng sabihin ng ombudsman na, sa tingin mo pala, walang halaga tong kasong ito, hindi mo sinasabi kung may basihan o wala, ipapail na namin ito sa Sandigan Bayan. Ayun palang Kung ibig saan mang sabihin korte. nun. At pagka yan na naipail na, maglalabas na naman ng warrant of arrest. Oho. At pag naglabas na ho ng warrant of arrest, ikukulong na po si Senador Robin Padilla. Hindi, pero yung kaso niya, parang mukhang bailable naman ata yun eh. Kung ako kay Senador Robin Padilla, hindi muna ako magbe-bail. Ganon? Papakulong ako. Bagay, pwede, At Hindi least ba? magkakasama-sama na tayo doon sa ano, no? At saka sa mga susunod na panahon, di ba, lumipas ang mahabang panahon, magandang pelikula yan, Jen. Anong pelikula? Apat na alas. Apat na, Cuatro de alas. Cuatro de alas. Kasi Dito kasi mga kababayan, tila pinipilayan yung mga senador na kaalyado ni Sara Duterte para dito sa ginagawa nilang panggigipit kay Sara. Tignan nyo sa impeachment, mga kababayan. Tignan nyo si Senador Marcoleta. Anong ginawa nila? Yun, pinakulong. Wala namang ginagawa yung tao, nag-iimbestiga lang. Di ba mga kababayan, tila planado yung ginagawa nila. Di ba napakasakit? Kung anong ginawa nila kay PRRD, yun din ang gagawin nila kay Marcoleta. Ayon pa nga sa bali-balita, si Sara, kung mananalo sa impeachment, aarestuhin din nila. Yan po yung mga kumakalat na balita ngayon. Dati kasi mga kababayan, si PRRD, chismis lang din yung sinasabi na pag-aresto. Pero tinotoo. So ngayon, si Sara Duterte, ganun din ang gagawin nila. Kasi nga malabo na manalo itong mga aso ni Da Junior at si Da Junior sa impeachment.
Kasi nga wala po silang makitang matibay na ebidensya sa kanilang mga binibintang na gawa-gawang kaso. So ngayon, may lumalabas po kasi nga sabi ni Matibag po may nag may nagpasa na daw ng kaso sa DOJ. Yun yung lumalabas sa balita. So pag lumabas ito, yung warrant of arrest, i-implement lang daw ni Matibag ito. Naku po mga kababayan, isa na po itong panggagago sa batas. Bendalo lagi. Yung ginawa niyang pelikula, yung 10,000 hours eh. Meron ba bago? Hindi dati, yung Luma kay na? Senador Ping Lacson yun eh. Ganun ba? 10,000 hours ang title dun eh. Bakit? Nagtago? Ganun? Yung nagtago siya, di ba, nung siya panahon ni Yun dati. pala. Siya Oo. pala gumawa ng ano, no? Si Ruben Padilla Ayun. ang bida doon. At tapos, dahil mo, nakakulong na si Robin Padilla. Oo. Kasi sabi ko nga, naisip niya siguro, para ma-dramatize ito, hindi ako magpapiyansa. Bilang protesta. Oo, sabi bilang niya. protesta. Dati na naman akong bilanggo dito eh. Sanay na ako dyan. At saka magkakasama kami doon. Tsaka- Mali mo, makagawa kami ng batas doon. Kung paano... Baka magkaroon sila ng ano doon, ang Oo. tawag doon, nung ng session. Session, oo. Magkakaroon kami ng batas kung paano makakatakas sa mga bilanggo. At tapos, yung SEA Games, inaimbestigahan ni NBI Director Melvin Matibag, di ba? Ayan, oo, kasama yan. Ipapile din yan sa ombudsman. Plunder yan, malaking pera yan Tapos eh. plunder, aarestuhin din si Senador Cayetano. Nako. 5 na sila. Oo. So mula sa 4 alas, magiging... May isang joker. Kasi 4 lang, 4 de alas lang, isang joker. Hindi, mapapalitan na. 5 na eh. Ganon? Dapat magiging... 5 fingers. Bawal yun. Bawal ba yun? Bawal ang 5 fingers ako. Si Robin lang ang papayag. Oo nga pala, no? Pagka 5 na, Voltes 5. Oo Voltes nga, no? 5 na yan. Voltes Hindi 5, ba? pwede. Oh, let's bolt in. Oho. Ay kung may dumagdag pa, halimbawa. Sino? Ayun, yung- Nagpahuli na rin si Bato. Oo, Ay, si kaya Bato. lang, sa ibang bansa pala sa Oo nga dadalhin. pala, yari, Ito ang dahig yun, oo. Ito ang problema kapag inaresto si Bato. Jen, Oo. ha? Kasi meron ng babala ang US eh. Doon sa sino mang makikipagtulungan sa ICC. Oo. Halimbawa, inaresto nila si Bato. Anong gagawin nila? Dadalhin nila sa ICC? Ay, di madadagdagan yung kanilang atraso sa Amerika, Jen. ha? Nako. Bagamat sa ngayon siguro, ay hindi nyo pa nakikita kung sasabihin nila, ay hindi, wala naman epekto yan. Hindi naman nila pakikialaman ito kasi Pilipinas tayo. Hindi na naman citizen ng Amerika tong si Bato, Oo. tsaka si Digong. Mamalay nyo, pagdating ng ilang panahon pa, di ba? Oo nga naman, ano? Alam ba, humingi sila ng tulong. Oo. O kaya nagpalit ng presidente, di ba? Ganun ba pwedeng mangyari doon? Oo naman. Oo. nga, no? At hindi na malayong panahon yan, ha? Aha. Kaya tinitingnan lang muna natin kung ano mga posibilidad na mangyayari at hindi na ho tayo dapat na magulat. Aha. Halimbawa, yung sinabi namin na arestuhin si Robin, ay hindi ho, sa takbo ng mga pangyayari ngayon, hindi, siguro ng mga a few months back, parang sasabihin nyo, ay hindi gagawin yan. Malabong mangyari, malabong Pagbibintangan mangyari. na politika, ginagamit natin, tapos selective tayo. Wala ang kinakasuhan lang natin yung mga kalaban natin sa politika, Oo. yung mga oposisyon. Pero pagka kakampi natin, so mga ayon sa atin, lumipat sa atin, ay hindi natin kinakasuhan, hindi natin gagawin yan. Ayun. Noon yun. Noon. Pero ngayon, wala na ho eh. Nag-iba na ihip ng Oh, hangin hindi, ngayon. hindi, kasuhan nyo na kasuhan yan. Ikulong nyo na ikulong. Ikulong na lahat yan. Kaya Ay, hindi ganun. mo malabo mangyari. O, kita nyo naman mga kababayan ko, ganun po yung tunay na galawan ngayon. Nakita nyo po. Kita nyo si Vince Dizon ng DPWH, inimbestigahan na raw at walang kinalaman. At ngayon po, ang tinatarget nila si Senator Alan Cayetano. Nakita nyo naman mga kababayan, siya na lang yung natitirang abogado sa minority na talagang inuubos nila after si Bongo at si Robin Hood Padilla. Nakita nyo mga kababayan kasi sila na lang po yung mga nagtataguyod ng katwiran dito at tunay na pagpapatupad ng batas sa katwiran po. Pero pagkalaban talaga nila, naku po mga kababayan, kita nyo, pagkalaban ikukulong, aarestuhin.
Tapos si Cayetano, siya yung tinatarget ngayon. Ako po, grabe. Wala na. Na matupad nga yung Voltes 5. Oo. Bolt in sila. Let's bolt in. Bolt in sa loob ng bilangguan. Pero meron daw isasama pa pwede, Nelson eh. Sino pa yan? Bukod sa mga senador. Sino pa? Ayun, kinukumpirma na po ngayon ni Ombudsman Crispin Remulla na malapit na sila maghain ng reklamo laban kay dating Speaker Martin Romualdez, Nelson. Ayan naman ang sasabihin ko tungkol dyan, Jen. Yan naman yung yung pampalubag loob. Ba? Pampalubag loob sa mga pangyayari ngayon? Oo, para wag ka munang ano sabi niya? Ano sabi niya yung mismong word? May press con, wala ba tayong video niyon? Meron. Anong sabi mismo? Nauna na pong tinukoy ng Office of the Ombudsman si Romualdez bilang mastermind, Nelson. Ba, mastermind? Itinuro siya ni Ombudsman Boying Remulla. Malaking yan, ha? Siya daw po ang mastermind sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya lang, doon ako may alinlangan sa ginamit niyang salita, ha? Malapit na. Yung isa nga, hinog na dyan. Gano'n kalawang isa hinog na raw eh. At saka yung malapit na dyan, alam mo ba? Pwedeng, ang ibig sabihin niyan, 1,000 taon mula ngayon. Ganon? Yung malapit na. Kasi hindi pa nga niya dinagdaan ng nasa mga pintuan. At bukod sa kanya, Nelson, ang pagbuo na rin daw po ng kaso laban kay Chis Escudero Na naman? at kay Joel Villanueva. Hindi, lang Tuloy pa rin daw po yan. Wala yan. Ito, gusto mo marinig? Yan ang malabo. Ito, Hindi ako naniniwalang sinabi ni Ombudsman yan. Paririnig ko sa'yo. AI yan, yung video na yan. AI yan, peke. Di ba, pag dilitaw mo yan, palagay ko, maputi dyan si Ombudsman. Dati nang maputi yun. AI? Pagka masyado maputi, AI yan. Pintahan natin. Yung boses, hindi akma, hindi sync. Ganon? AI yan, alam ko AI. Akma ito. Lahat ng mga Totoong sinabi ni Ombudsman yan? Ang daming reporter na nakasaksi at nakapakinig eh. May saksi pa? May saksi. Ako pa rin, nanonood din ako sa online eh. Meron tayong ebidensya? Meron. Hindi yan hearsay? Hindi, talagang ipinahayag niya. Sige nga. Direct, ipanood nga natin. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. That's why I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Kalapit na yan. At talagang yan. Sinasabi ko sa inyo, mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Walang madali rito sa ginagawa namin. O isipin nyo mga kababayan, bakit magsasabi ng ganyan ang isang ombudsman, di ba? Bakit ka magpapakita ng kahinaan? Tapos sasabihin niya na mahirap kalaban yung mga magagaling na abogado at maraming pera. Ba't ganun? Di ba mga kababayan ko, tignan nyo po. Walang madali rito. But we can explain it better later. But sir, will it still stand without Secretary Bonoan testifying? Ano yan? Ayun. Sabi mo, malapit na yan. Ganyan-ganyan, ang liit lang sinasabi. Pero, ganyan na lang. Sabi niya, gano'n. Sinukat pa niya. Ganyan. Baka iba naman yung sinusukat na yan dyan. Hindi. Baka iba yung sinusukat niya yan. Kasi yung panahon, hindi mo naman masusukat. Tingnan natin. Ay, bakit mo? Sinukat. Sinusukat yan ng daliri yung panahon? Yan. Pwede pala yun. Katibayan, sabi ko sa'yo. Ganyan-ganyan na. Parang lang. Malapit na yan. Natatawa ko kay Ombudsman eh. Kasi ang tagal ko na narinig yung malapit na yan eh. Oo. It's thesis. Ano mo sabi niya yung
TCS, malapit thesis, na sa... Gumagawa pa ng TCS. Matagal Gumagawa yan. doon ng thesis. Siyempre, ano pa, may ka pang defense dyan, kung ano-ano. Na yung isa pa sabi niya, kasi mahirap kalaban yung maraming pera eh. Ayun, oo. Di ba? Oo. Ibig sabihin, si Marcoleta, walang kapera-pera, kaya nakasuhan niya. Ginastos lahat sa ano eh. Ginastos kasi lahat sa, campaign eh. Oo. Ganon. Kasi, tama nga, laki nga naman ang kaibahan noon. Kung marami kang pera, hindi mo basta-basta mapapakulungan naman. Ang daming, no? Talaga naman, Eh, si Senador Marcoleta, walang kapera-pera. Nangungutang pa minsan sa... Nautagan pa nga akong 20 eh. Diyan, medyo kapos kami sa kulungan. Eh, no, ha? Eh, yun po ang... oo nga, no. So, ang tinutukoy niya dyan, Nelson, ay ito pong si dating Speaker Martin Romualdez nga, at saka itong dalawang senador, Chis Escudero, at Senador Joel Villanueva. Yun po ang kanilang binabanggit. Malapit na yan. So, Kita nyo mga kababayan, Joel Villanueva at Chis Escudero, naninilikado. Robin Padilla, Bongo, 4 na. Tapos si Martin Romualdez, pampalubag loob nila. Tapos sasabihin niya, naku, mahirap kalaban ng maraming pera. Kita nyo mga kababayan ko. hintay-hintay lang kayo. Yan ang ano, yan naman ang hindi... Kasi yung malapit na... Sabi nung kanta yun eh. Sabi nung Nakakaduda, no? Malapit. Laging ganyan eh, hinog na. 'Di ba? Dati mga kababayan, sinabi pa na the masters of plunderers. Si Tambaluslos, pero naka si Marcoleta na kulong. Sasabihin ako, maraming pera. Maraming pera si Tambaluslos, maraming abogado na magagaling. Mahirap kalabanin, mahirap may pakulong. Ba't kayo magsasabi ng ganyan? Nako po. Ibig sabihin si Marcoleta walang pera, kaya madaling mapakulong. Grabe yan. Malapit. Malayo man malapit. Yung malayo man at saka yung malapit, isa lang ang ibig sabihin nun. Oo nga, no. Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo po dito? Tila nangangako na naman na mapapako. Ang ikukulong lang talaga yung mga kalaban nila sa politika. Kaya napakulong si Marcoleta, si Jinggoy. Diba mga kababayan ko? Ano masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy, shoutout kay Ma'am Lok Isip. Mabuhay po kayo from UK. At kay Ma'am Mirna Aura. Ayan, marami pong nagko-comment. Hello Wonders, lagi ako nanonood. Janet Anayo. Ayan. Kay Ma'am nakalimutan ko yung pangalan. From Laguna, San Pablo. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. I-like at i-share po ito, mga kababayan ko. Balik tayo kay Mema. Bakit ba nangyari yun? Yung nangyari sa kanyang masama. Kaya wag kayong magbibintang agad-agad. Antayin nyo yung resulta ng investigation ng mga pulis para hindi tayo magkamali. Okay? Ako ay nakikiramay sa kanyang pamilya kasi minsan sa aking buhay ay na-meet ko siya. Ilan taon na yun? 2022. 4 na taon nang nakalipas mula nun. Hindi ko pa siya nakikita, okay? Lagi ko na nakikita sa kanyang mga vlog. Salamat po sa inyong lahat, mga kababayan, at i-share at i-like pong video ito at i-subscribe nyo rin ako sa aking FB. Mabuhay po, The Wonders Philippines din ang pangalan. Salamat po.